at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging makapagkumana sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ang Diyos. Ihanda po ang mga palaspas. Mga kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng kasunod pagpapasabi, pagpapamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin manawagin at rin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao ang sunod sa aral at halimbawa ng Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang mundo upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Kaya din natin alalahanin ang pag-aalay sa sarili niya para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahari niya sa kanyang tagumpay, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Pakitaas sa palaspas, Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabadalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming Hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya aming sakitin na hindi magmamalig ng lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharihan kasama mo at ang Espiritu Santo magpapal sa walang hanggan. Amen.
Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethpage, sa bundok ng mga Olivo, pinawala ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na layo. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakalakad, kasama ng kanyang bisito. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon at hindi na ihigo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabi niya sa lungsod ng Sion, "Masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapapakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisero ng isang asno." Tumagal na ang mga alagad at ginawa ang utos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisero. Isinabi nila sa likod ng mga ito ang kanilang alaga at sumakay si Jesus. Maraming naglakad ang kanilang alaga sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng tao at inilakad din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. "Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulong ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Magsitayo. Magsitayo po tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mo halimbawa na dapat tularan ang tagapagligtas namin naging iiwan sa amin para ang cross namin ay apunin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang kulilang pagkamartisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nagsasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang pinubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong manahan kung ano ang itinuro niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubuhin nila ako. Hindi ako umibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang punutin ang bukod balbas. Gayon din namurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang kamangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sa sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapatiyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat tao makikita'y umiibig, nalulukso, palibang na nagtatawag, sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi
siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhok na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna ninyong asong mabangis. Mga kamay ko at paay butas sa bakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghahati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad at tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulinahin, huwag talikdan. Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilahin, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piliin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
At pagpalain kayo na makapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, pumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.